Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan at maligayang pagdating sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa puso ng politika ng Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mainit na issue na parang bagong luto sa pandesal. Ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na bumoto base sa merito, hindi sa apelyido. Pero teka ha, seryoso ba ito? O isa na namang political plot twist na mas makulay pa sa teleserye? Yan. Kamakailan sinabi ni Vice President Sara na dapat daw tayong bumoto base sa track record at plataforma, hindi dahil sikat nakakatawa o dahil Duterte ang apelyido. Pero mga kaibigan, coming from a political dynasty, hindi ba't parang sinabi ng isang isda na huwag kang lumangoy sa dagat? Tumawa ng bahagya, kaya naman ngayon, susuriin natin ito ng mas malalim kaysa sa Marianas Trench. May critical analysis, kwento at konting biruan para hindi kayo makatulog. Kaya i-ready ang kape, i-pause ang Netflix at sumama sa akin. Noong Lunes, May 12, 2025, sa isang media interview, nagbigay na matinding pahayag si Vice President Sara. Sabi niya, masyado daw tayong nadadala sa mga kandidatong sikat, nakakaaliw, o may malakas na apelyido. Talaga ay si Juan de la Cruz, guwapo, magaling sumayaw sa TikTok, boto ko na. Pero sabi ni Sara, kalimutan ng karisma. Tanungin daw natin, anong plataforma mo, ano ang nagawa mo. Pero teka, bakit mahalaga ito? Simple lang, 2025 midterm elections na pinag-uusapan natin. Ang mga senador at lokal na opisyal na iboboto natin ngayon, sila ang magpapalakad ng bansa sa susunod na mga taon. At sa isang bansang puno ng political dynasties, mula Luzon hanggang Mindanao, ang panawagan ni Sara ay parang pag-uga sa puno ng politika. Pero ang tanong, seryoso ba siya o may hidden agenda? Let's unpack this like a balikbayan box. Una, pag-usapan natin ang elegante sa kwarto. Ang political dynasty, alam nyo ba, na ayon sa isang 2018 study ng Ateneo School of Government, mahigit 70% ng mga kongresista sa Pilipinas ay mula sa political families. Nagtaas, talaga namang, mga kaibigan, parang reality show ang kongreso. Same faces, different seasons. At sino ang nagsasalita na huwag iboto ang apelyido? Si Sara Duterte, ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kapatid ni Paulo at Sebastian Duterte, na pare-parehong tumatakbo o nasa opisina. Nagpapakita ng family. Talagang si Sara mismo, aminin natin, nakinabang sa apelyido niya noong naging mayor siya ng Davao at ngayon bilang vice president. Kaya naman, kapag sinabi niyang huwag iboto ang dynasty, parang si Iron Man na nagsasabing huwag gumamit ng technology. Pero teka, bago tayo magmalaki, no? Magbigay naman tayo ng credit kay Sara. Sa interview, sinabi niya, ako mismo ang halimbawa. Alam niya ang kanyang posisyon na siya mismo ay produkto ng dynasty. At ang pag-amin na yan, that's rare in Philippine politics. Pero ang tanong, bakit ngayon lang at bakit ito ang timing? Isang posibilidad, ang 2025 elections ay make or break para sa kampo ni Duterte. Ang kanyang pamilya mula kay Sebastian na tumatakbo bilang vice mayor hanggang kay Paulo bilang congressman ay nasa spotlight. Kaya ang panawagan niya ay maaaring isang strategic move para i-distance ang sarili sa dynasty label habang pinapakita ang reformist image. Nagtaas ang daliri. Ay talaga! O baka naman seryoso siya sa anti-dynasty advocacy. After all, sinabi niya na rin na susuportahan niya ang anti-political dynasty bill. Pero mga kaibigan, sa politikang Pilipino, ang bawat salita ay may double meaning. Kaya kailangan nating maging matalas parang itak sa gubat. Para mas maunawaan natin ito, balikan natin ang kwento ng Duterte Dynasty. Noong 1988, si Rodrigo Roa Duterte ay naging mayor ng Davao. No? Mula noon, ang Davao ay naging kanilang political fortress. Parang Winterfell sa Game of Thrones, pero mas mainit at may durian. Si Rodrigo, nakilala sa kanyang tough guy image, ay nagpasa ng baton kay Sara na maging mayor din. At ngayon, ang mga kapatid at anak ni Sara ay sumali na rin sa laro. Pero hindi sila nag-iisa. Sa buong Pilipinas, may mga Marcos, Aquino, Arroyo at ibang apelido pa, Bello, Bueno, apelido na parang hindi nawawala sa balota.
Pero bakit nga ba ganito? Simple. Ang political dynasty ay hindi lang tungkol sa apelyido. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, pera at network. Ang isang apelyido ay parang brand. Pag nakita mo ang Duterte sa balota, parang nakita mo ang logo ng Nike. Automatic trust. Pero ang tanong, deserve ba nila yung trust na yan? Alam nyo, minsan, parang ang eleksyon natin ay isang family reunion. Uy, si TU1 tumatakbo ulit. Si Ate Maria, senador na naman. Ay, talagang pero seryoso ha, dynasties, na ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema, ang kakulangan ng bagong leader at ang kultura ng patronage politics. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang punto ni Sara, ang vote buying. Sabi niya, nakakalungkot daw na marami pa rin bumuboto sa mga kandidatong nagbibigay ng pera. Nagpapakita, no? Talaga namang mga kaibigan, aminin natin sa ilang barangay parang Christmas ang eleksyon. May pamigay, perang regalo, bayad para sa boto mo. Si Sara mismo ay humihikayat sa publiko na i-report ang vote buying. Maganda yan. Pero teka, hindi ba't ang PDP laban, ang partido na malapit sa kanyang pamilya, ay may kasaysayan din ng political machinery na, sabihin na natin, mapagbigay sa kampanya. So paano natin paniniwalaan? No? Paano natin paniniwalaan ang panawagan niya? At speaking of PDP laban, pag-usapan natin ang kanyang endorsement kay Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. No? Sabi ni Sara, hindi niya kinonsulta si Tatay Rodrigo Roa Duterte tungkol dito at ang partido lang daw ang nagdesisyon. Pero teka, Sara, ikaw ang Vice President, hindi ba't may konting impluensya ka sa partido? At bakit sina Marcos at Villar, isang Marcos na simbolo rin ng dynasty at isang Villar na mula sa isa pang makapangyarihang pamilya? At sinasabi mo, huwag pumoto sa dynasty, pero mga hinintay mo ay dynasties din. Ngayon mga kaibigan, mag-zoom tayo. Ang panawagan ni Sara ay hindi lang tungkol sa kanya o sa Dutertes. Ito ay tungkol sa sistema ng politika natin. Sa Pilipinas, ang eleksyon ay parang laro ng chess. Pero ang mga pawn ay ang mga butante at ang mga king at queen ay ang mga dynasties. Ang political dynasties ay umiiral dahil sa tatlong bagay: patronage media at kakulangan ng alternatibo. Una, patronage. Ang mga politikong ito ay may access sa pondo, trabaho at proyekto. Pangalawa, media. Ang apelyido nila ay laging nasa balita. Kaya para celebrity sila. At pangatlo, wala tayong sapat na bagong leader dahil ang sistema ay ginawa para protektahan ang mga nakaupo. Kaya't ang panawagan ni Sara, kahit may irony, ay mahalaga kung seryoso siya sa anti-dynasty bill, kailangan natin siyang bantayan. Pero higit sa lahat, kailangan nating baguhin ang mindset natin bilang botante. Ikaw, kailangan mo magtanong, ano ang nagawa ng kandidatong ito? Anong plano niya? At kung ang sagot ay sikat siya o mabait siya, ibasura mo yan. Ngayon mga kaibigan, oras na para maging aktibo tayo. Ang 2025 elections ay darating na parang bagyo at ikaw magdidesisyon kung sino ang uupo sa Senado at lokal na opisina. Kaya't narito ang ilang tips mula sa akin. Talaga, mag-research, magtanong, i-report ang vote buying, suportahan ang bagong muka. At higit sa lahat, gamitin ang boto mo ng matalino. Ang boto mo ay hindi lang papel, ito ang kinabukasan ng Pilipinas. Kaya huwag kang magpadala sa apelyido, pera o TikTok dance. Mga kaibigan, ang panawagan ni VP Sara Duterte ay isang hamon sa atin. Pamilya o merito, dynasty o demokrasya. Ang sagot ay nasa kamay natin. Kaya sa darating na 2025 elections, maging matalino, maging mapanuri, at maging makabayan. At kung nagustuhan mo ang ilang mga minuto nating paglalakbay, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-comment sa baba. Ano ang tingin mo sa sinabi ni Sara? Seryoso ba siya o political strategy lang? I-share mo ang thoughts at baka i-feature natin yan sa susunod na mga video. Salamat sa inyong mga ilang minuto mga kaibigan. Hanggang sa susunod na episode. Keep questioning, keep learning, and keep voting wisely. Mabuhay ang Pilipinas!